Sana kung makikinig si Bongbong Marcos, mag-isip-isip na rin kasi talagang ang mamamayan ng kawawa sa ginagawa niya. Yun na lang ang solusyon dun. Ang sabi nga niya nung ano, basta sila tuloy-tuloy lang sa pangungurapsyon, ang kawawa ang mamamayan. Tama naman, yung tuloy-tuloy lang sila mangungurap ng pera ng bayan. Wala na tayong magagawa, hanggang salita lang tayo, pero sila kasi nasa katungkulan. Kaya yan, tuloy-tuloy lang sila yung pangkukurap nila sa pera ng bayan. Siguro kung hindi binalita, hindi totoo. Ibinalita, totoo siguro. Wala, hanggang salita lang naman tayo, wala tayong magagawa kasi wala naman tayo sa kapangyarihan. Sila ang nasa kapangyarihan. Tayo talaga ang kawawa sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan. Number one dyan, yung yung gasolina talaga. Kapag nagtaas ang gasolina, automatic lahat yan tataas. Ang sahod, wala na, hanggang doon na lang. Kaya kawawa nga tayong mga mamamayan. Hanggang salita na lang tayo, wala namang aksyon ng gobyerno. Wala na tayong sumunod na lang tayo sa gusto ni Marcos. Ang solusyon dyan, yung presidente natin, yun nga, para mapasok sa kaban nila yung kayamanan nila yung maidadagdag dun sa bayarin ng mga mamamayan. Ang solusyon dyan, kung may balik sana yung kapanahonan namin, kabayo na lang at saka kalabaw yung gawin nating service. Huwag na sasakyan para hindi tayo gagastos ng gasolina. Yun ang solusyon dyan. Nung 80s, 90s, nag-aaral pa ako ng high school. Talagang ang service ko noon, kabayo. Hindi motor, tricycle, hindi. Konting lamig lang ng ulo. Sana madaan pa ng maayos na usapan. Magawa ng solusyon yung problema ng bayan. Sana kung meron sanang ayos, inaaral nila yung tungkol saan. Ano ba yung pag-aaralan nila yung bago matapos yung termino niya, marami silang yung kahon-kahon, mali-malita na pera. Yun naman ang nila, gusto nila para habang tinutulig si BP Sara, tuloy-tuloy sila sa pagmamaleta ng pera. Apektado kasi sa hirap ng buhay ngayon eh. Malaking bagay, kahit nga piso sir, malaking bagay na yun sir eh. Yung pa kayo yung presyo ng gasol ngayon, sobrang mahal, sobrang taas. Pero alam niyo ba, sabi ng Palasyo, sabi ng Malacanang, normal pa naman tayo eh. Po, Normal pa daw tayo. di na ho normal yung nangyayari ngayon. No, tataas po ba yan kung hindi normal yung nangyayari ngayon? Siyempre lahat apektado yan. Lalo sa mga jeepney driver tsaka sa mga sa mga bumibiyahe. Apektado yan sir. Gasolina ngayon? Apektado. Oo. Sa transpo, tsaka sa Sa transpo, medyo affected talaga. Yung iba, nagpa-+5 pa sa biyaheng papunta ng Montalban. Mahirap na po. Mahirap na po sa mga commuters. Mahal na po ang pamasahe. Pero naranasan ko po tumaas na po ang pamasahe ngayon. Huwag na pong lumabas kung hindi importante. Hindi na po lalabas kung hindi importante ang aalis. Ganun. Ako pag tumagal, uwi na ako sa probinsya namin. Uwi ka na. Opo. Kasi doon, hindi na ako mamamasahe, maglalakad na lang ako. Oo. Pag upunta ako ng bayan, lalakarin ko lang. Pagpapunta sa bukid namin, lalakarin ko lang. Walang gasolina. Wala, ganun talaga yung buhay. May lupa naman kami sinasaka doon sa probinsya eh. Doon na lang ako. Okay lang sir, kasi doon hindi na ako mamamasahe, lalakarin ko lang. Eto, di ko naman pwede ito buhatin galing Q-Mart. Kasi kung mataas na yung pamasahe, kasi pamasahe namin, 300 or 200. Ngayon, pag tumaas, mababa po ang 500. Mataas ang gasolina, di kami pwede magtaas. Yun po yung tumpok, 4 na piraso ang 100. Sasabay namin yung pagtaas, paano po kami bibinta? Kung mauubos ng 2 araw, 3 araw, wala na po kami tutubuin. Baka kahit bawiin yung puhunan, hindi na ho kaya. Pag mayroon makain, kakain. Pag wala, bahala na ang Diyos. Kahit manawagan din po tayo, di naman agad-agad na matutugunan yung pagbaba ng gasolina eh. Yun lang po ang akin. Yung sobrang taas ng gasolina, tataas din ang bilihin. Tapos ang gobyerno natin, wala din nagagawa. Siguro sa iba, sa mga ibang katulad yung na mga namamasada,
Yun, may ano sila, may binigay sa kanila na 5K. Opo. Eh katulad sa amin ng mga vendors, anong maitutulong nila? Wala. Lalo kaming baon sa utang. Sigurado sila, sir? Eh ito nga nangyayari na Pinupunuan nila ng binibigyan nila ng 5K para lang hindi tataas ang pamasahe. Hindi yun nakakatulong. Dapat, pero sila. Ako, mulat sa poll, wala akong natatanggap na ayuda sa gobyerno. Kasi pag humingi ka, maraming dadaan ka sa barangay, dadaan ka sa ganito. Sinubukan ko para kahit paano mapakinabangan ko naman, di ba? Ang gobyerno. Kasi napapakinabangan din ako ng gobyerno katulad bumuboto ako, nagbubuwis kami. Hanggang ngayon wala akong natatanggap ni isang ayuda galing sa gobyerno. Sana lahat matulungan nila. Sana ang masabi ko lang lahat matulungan ng presidente natin. Hindi yung ganun, yung mga namamasada lang. Ang hirap ng buhay, sir, sa mahirap. Kami nagtsatsaga lang kami dito. Bounty kami sa utang sa mga 5-6. Sana, sir, maintindihan din nila yung katulad namin na naghahanap buhay. Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.